meron akong ibabahagi sa inyo na nabasa ko, pero simple lang naman to. May isang professor na habang nagtuturo siya, sabi niya, hindi ako naniniwala mayroong Diyos. Dahil sabi niya, kung mayroong Diyos, bakit hindi natin nakikita? Bakit hindi natin nahahawakan? Bakit hindi natin nararamdaman? Dahil ito'y atheist, siyempre siya professor, pero may naglakas ng loob ang isang estudyante at tumayo at tinanong niya yung kanyang mga klase. At ang sabi niya, mga kaklase, may tatanong lang ako sa inyo, meron na bang nakakita sa utak ni professor? Meron na bang nakahawak sa utak ni professor? Meron na bang nakaramdam sa utak ni professor? Natahimik yung klase. Dahil ibig sabihin, wala pang nakakita sa utak ni professor. Wala pang nakahawak sa brain ni professor. Wala pang nakaramdam sa utak ni professor. Kaya, nagulat sila dahil yung logic ng batang ito, ng estudyang ito, ay sinasabi niya, ikaw, professor, kung naniniwala ka na hindi mo nakita yung Diyos, hindi mo naramdaman yung Diyos, hindi mo nahawakan yung Diyos, paano ngayon hindi rin namin nahawakan yung utak mo, hindi namin naramdaman yung utak mo, hindi namin nakita yung utak mo, ibig sabihin wala ka rin utak. Kaya ang verse na gustong i-share ngayon ay doon sa 2 Corinthians 5 verse 7 na sinasabi ron, for we walk by faith and not by sight. Sabi, nabubuhay ako, sabi ni Pablo, ayon sa pananampalataya sa Diyos at hindi sa mga bagay na nakikita. Kanya gusto kong pamagataan yung mensahe ng Panginoon na trusting the unseen, pagtitiwala sa hindi nakikita. Pero bago yan, lagi ko sinasabi, no? Ano ba yung context ng mensahe nito? Ito yung sinasabi na house from heaven, tahanan mula sa langit. Kaya kung natrasan natin, no? Sinasabi ni Pablo doon sa 2 Corinthians 5 verse 1. Sabi niya, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and house not made with hands, eternal in heaven. Nasabi, alam namin kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, sabi, kami may tahanan sa langit na hindi nasisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Kaya dito no, sinasabi ni Pablo sa mga believers ng Corinto, no? Sinasabi ni Pablo, ito yung panahon na inihahalin tulad ni Apostol Pablo, yung earthly house. Yung earthly house, ito yung katawan natin. O baga sa tolda. Dahil alam natin na si Pablo, di ba, tent maker siya, tagagawa ng tolda. Kaya inihahambing niya ito yung sinasabi niya, itong earthly house na ito, o itong katawang lupang ito, ay ano sabi niya? Nasisira, tumatanda, nabubulok, nawawasak. At sabi niya, at yung bahay naman na mula sa Diyos, sabi niya, ito ay sabi, nababago, hindi nabubulok. Dahil yung nabubulok, sabi niya, naggawa ng Diyos, sabi, ito ay di nabubulok. At yung kamatayan na gawa ng Diyos ay hindi namamatay. At yung nasisira, sabi niya, ay hindi nasisira. Kaya kung titignan natin, no, sabi sa verse 2, for in this, sabi ni Pablo, we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. Sabi, dumaraing nga tayo sa tipanang tirahan natin ito at labis nating pinananabikan ang tahanang panlangit. Ano ba yung groan? Sinasabi rito, no, for in this we groan. Na ibig sabihin ng groan sa salitang Grego is stenokorio. Na ibig sabihin is anguish, distress. Ibig sabihin dalamhati, paghihirap, pagkabalisa. Ito yung sinasabi ni Pablo na sinasabi niya, kanya kami dumaraing. Dahil sabi, yung tirahan natin ito, sabi, ay nahihirapan, nagdadalang hati. Pero sinasabi niya na bagamat ang ating katawang ito nahihirapan,
nagdadalang hati, nababalisa, sabi, pinapalabigan namin ang tahanang panlangit. Bakit pinalalabigan ni Pablo yung tahanang panlangit? Dahil, sabi, dahil yung katawan nating panlupa, sabi, mararanasan natin yung hirap, pagkabalisa, pag-aalala, lalo na sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kanya nga nag-grow siya. Sabi niya, nahihirapan kami. Pero sabi niya, normal ito sa mga mananampalataya. Normal ito sa tapat na lingkod ng Panginoon. Ginaranas natin yung hirap. Kanya nga sabi sa Romans 8:22, sabi ni Pablo, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Sabi niya, alam natin hanggang ngayon, ang sanlibutan ay dumarain. Buong sanlibutan, nagdadalamhati, naghihirap. Bakit? Dahil yung ginawang kaayusan ni Jesus, sabi, winasak, sinira ng kasalanan na ginawa ni Lolo Adan at saka ni Lola Eva. Kaya sinasabi niya sa mga taga-Korinto, kanya nga ninanais ko sabi niya, na yung katawan nating panlupa ay mabihisan na ng katawang panlangit. Yun ang sinasabi niya na kanya nga sinasabi sa verse 3, bakit gusto ni Pablo na yung katawan nating panlupa ay mapalitan na ng lupang panlangit? Sabi sa verse 3, upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matatagpuan. Ibig sabihin hindi tayo makikinaroon sa kasalanan dahil yung katawang makasalanan natin, sabi, papalitan ng katawang panlangit. If so being clothed, sabi, we shall not be found naked. Ibig sabihin, ito yung assurance na sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya ng mga Korinto. Yun din ang sinasabi sa atin ni Jesus na ito yung assurance ko sa inyo na yung physical na kamatayan, sabi niya, hindi yan permanenteng kawalan. Dahil sabi, merong nakahandang katawan na panlangit na ginawa ng Panginoon sa mga nagtatapat at tapat na mananampalataya ni Jesus. Kaya nga sabi doon sa 1 Corinthians 15:53, sabi ni Pablo, alam ni Pablo kaya sinasabi niya, kung itong katawan ng ito ay mawala, sabi niya, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Sapagkat sabi niya, kung itong katawang nabubulok, sabi, mamatay man, sabi, mapapalitan yung nabubulok ng hindi nabubulok. At yung katawang namamatay, sabi niya, mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kanya pala, ito nga naman ang ikakatakot natin. Dahil kung yung nabubulok, mapapalitan naman pala ng hindi nabubulok. At yung namamatay, mapapalitan naman ng hindi namamatay. Sabi sa verse 54, so when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Ano yung sabihin nun? Kapag napalitan na yung katawan nating nabubulok, at napalitan na yung katawan nating namamatay, nang hindi namamatay, sabi, natupad na ang nasasaad sa kasulatan. Na anong nasasaad sa kasulatan na sinasabi sa 1 Corinthians 15:54? Na yung kamatayan ay anong ganap na tagumpay. Ibig sabihin wala nang second death. Dahil ibig sabihin na pagtagumpayan na natin. Dahil yung mga namatay na wala sa ating Panginoong Jesucristo, sila ang mapupunta sa second death.
na doon tatanggapin nila yung torment, gnashing of teeth. At saka, ano sabi, there shall be weeping and gnashing of teeth. Kaya sinasabi ni Pablo, no, napagdagpayan na natin, sabi niya, death, where is his sting? Death is swallowed up in victory. Kaya ano nga naman ang ikakatakot natin? Kung tayo ay committed sa Panginoon, mamatay man tayo, nakakatiyak tayo dahil may assurance tayo, may katagumpayan tayo, hanggang tayo nakakumit. Alam natin yung ating patutunguhan, wala nang ikalawang kamatayan, bagkus buhay na walang hanggan. Diba? Palakpakan nga muna natin yung Jesus. Kaya nga sinasabi, no, sa verse 4, na habang tayo'y nakatira sa toldang ito, o sa katawang lupang ito, sinasabi, mararanasan niyo yung kabigatan, mararanasan niyo yung daraing. Bagamat sabi niya, hindi sa gusto ko na tayo ay mamatay na ang ating katawang lupa. Sabi niya, bagko, sabi niya, ako'y nananabik lamang na sana mapalitan na ng katawang panlangit, yung katawang nabubulok, na mapalitan na yung buhay na may katapusan ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo naghahangad nun eh. Wala sa atin ang naghahangad ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo naghahangad ng buhay na walang hanggan. Kanya nga sinasabi ni Pablo sa verse 5, now he that wrote us for the self-same thing is God, who also hath given us an earnest of the Spirit. Nasabi rito, no, ni Pablo, na kaya yung Diyos na siyang gumawa at lumalang sa atin, sabi, ay naghanda ng bagong katawan sa atin. Kanya bilang assurance, pinagkalooban niya tayo ng banal na espiritu. In short, binigyan niya sa tayo ng deposito. Binigyan ko kayo ng paunang bayan. Na kahit na mamatay kayo, merong tatak, merong selyo na banal na espiritu sa bawat mananampalataya. Kaya nga, no, kung titingnan natin, sinasabi na bagamat tayo'y mamamatay, sabi niya, meron tayong kalooban, merong garantiya si Jesus na mamatay man kayo ay may babaguhin ko yung inyong katawan na panghabang buhay. Kaya kung titignan natin, no, sinasabi rito, no, na yung pagdaing pala ng bawat mananampalataya hindi nangangahulugan na gusto na nating mamatay o mawala ng katawan ng tuluyan. Bagkus, ang nais ng bawat mananampalataya dahil minsan nag-groom tayo, dumadaing tayo, sana mamatay na ako, Lord. Sana matapos na itong kahirapan. Bakit natin nasasabi yun? Ito yung pagdaing. Na dahil alam natin na dito sa sanlibutan ito, mahirap mabuhay. Pero ang hinihingi natin, sana Lord, kunin mo man ako, ipagkaloob mo sa akin yung katawang panlangit. Kaya nga, sinasabi rin sa verse 5, sinasabi rin na andyan dito sa Ephesians 1:13 to 14, na sinasabi rito ni Pablo, in whom ye also trusted after that you heard the word of the truth, the gospel of your salvation, in whom you also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit. Ito nga yung promise ng Panginoon. Kaya, kung sabi dun sa verse 6, therefore, we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. Maganda naman to. Nasabi ni Pablo, kahit laging malakas ang aking loob, bakit daw? Dahil sabi niya, alam ko na habang tayo'y nasa tahanan ito, ibig sabihin ang katawan natin ito, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon.
habang yung katawang lupa natin, sabi ay buhay, ang ating katawang panglangit ay hindi mapapat sa atin. Sinasabi ni Pablo na habang naririto pa tayo sa katawang lupa, sabi, patuloy tayong haharap sa lahat ng pagsubok at pag-uusig. Kanya nga sinasabi niya, kailangan meron tayong katapangan ng loob, meron tayong kababaan ng loob, dahil lagi niyang sinasabi, tandaan ninyo, ano man yung dinaranas ninyo. May naghihintay na pagpapala sa ating Panginoong Jesus. Kaya sinasabi niya, dapat ang laging i-focus nyo, ang laging mithiin niyo sa buhay, mabigyan natin ng glory si Jesus. Mabigyan natin ng kaluguran, mabigyan natin ng kaluwalhatian at karangalan sa ating buhay, bahay at kabuhayan. Ito yung sinasabi ni Pablo na kasi kung naghahangad tayo ng katawang panlangit o naghahangad tayo na makarating doon sa tahanan ni Jesus, dapat maging mabangong samyo tayo sa harapan ni Jesus. Kanya nga sabi sa Colossians 3:2 and 4, sabi, set your affection on things above, not on things on the earth. Kanya isa-isip ninyo, sabi niya, mga bagay na panlupa. Sapagkat, sabi, namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y nakatago sa Diyos kasama si Kristo Jesus. Ibig sabihin pala, dapat hindi tayo nakatingin. Sabi, dapat yung isipan pala natin nakatuon na doon sa mga bagay na panlangit. Kaya sinasabi, hindi na dapat tayo nakatuon doon sa mga bagay na narito sa sanlibutan. Bakit daw? Dahil sabi sa verse 4, when Christ who is our life shall appear, then shall we also appear with Him in glory. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, sabi ni Pablo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Yun ang hinihintay natin lahat di ba? Na pag dumating yung second coming, sana mapasama tayo. Dahil sinasabi niya, when Christ who is our life shall appear, then shall we also appear with Him in glory. Makakasama natin si Jesus doon sa kawalang hanggan. Makakahati natin siya, makakahati niya tayo sa kanyang karangalan. Kanyang sinasabi niya, suriin, dapat kung gusto mong makamtan yung kaluwalhatian, gusto mong makasama doon sa biyaya ng Panginoon, doon sa buhay na walang hanggan. Sinasabi ni Pablo, dapat suriin ninyo yung buhay ninyo sa araw-araw. Suriin ninyo yung relasyon ninyo sa ating Panginoong Jesus. Suriin ninyo yung decision making ninyo sa inyong mga buhay. Dahil sabi, dapat ang pinagtutuunan ng bawat isa sa atin na may halaga ay yung muling pagbabalik ni Jesus at hindi yung mga bagay natin ng sanlibutan ito. Kasi tama naman yun, sa araw-araw na pamumuhay natin, bago tayo matulog, sinusuri ba natin, Lord, ano naman yung nagawa ko sa maghapong ito? Jesus, tama ba yung desisyon na ginawa ko? Tama ba yung relasyon ko sa asawa ko, sa anak ko, sa kapatiran, sa mga katrabaho ko, sa kaklase ko? Dapat araw-araw, sinusuri natin dapat yung pinagfokusan natin na dapat maging malinis tayo sa harapan ng ating Panginoon Jesus. Dahil ano ba minimithi natin? Lahat tayo, alam ko, naghihintay tayo kung gusto natin mapasama doon sa rapture. Dahil kung napasama tayo sa rapture, honor tayo Dahil kung namatay ka, ibig sabihin is, okay, save ka, praise Jesus. Pero habang tayong mga nabubuhay pa, ano ang hinihintay natin? Mapasama sa rapture. Dahil yun ang pinakamasarap, mapasama sa rapture. Sabi ko nga, kung 8 billion ng tao, kung may 10% na mapapasama,
Praise Jesus kung napasama na tayo. Dahil, di ba, natatandaan ninyo nung sa Sodom and Gomorrah, ano sabi nung kausap ni Jesus si Abraham? Lord, kung may 100 na tao, hindi mo ba gugunawin ng Sodom and Gomorrah? Hindi. Eh kung may 50, hindi. Kung may 30, gugunawin? Hindi. Kung may 10, gugunawin? Hindi. Pero walang 10. Ilan lang? 3. Kaya kung napasama tayo, praise Jesus. Dahil dapat nga yung buhay natin, ito yung inaalay natin kay Jesus. At nang anong oras man siya dumating, ano sabi niya? Makakasama tayo, makakapiling natin, makakahati natin sa karangalan si Jesus. Kaya sabi ni Pablo for we walk by faith and not by sight. Sapagkat sabi, namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Ganun din dapat tayo. Dapat nagtitiwala tayo dun sa hindi nakikita. Trusting in unseen things. Dahil, sabi nga, kung may nabasa ko, in your struggle, don't trust what you see. Trust what God said. His promise never fails. Tama yun. Dahil kung sa tao, babatay tayo sa tao, akala natin tama. Akala natin sa nakikita natin tama. Pero, ano sinasabi? Sinasabi ni Pablo magtiwala ka doon sa pangako ni Jesus. Dahil yung pangako ni Jesus ay ano sabi? Yea and amen lamang. Lagi natin sinasabi, kung sa tao, oo ngayon, bukas, hindi. Kanya ibig sabihin, no? Dapat patuloy tayong magtitiwala doon sa mga bagay na mga salita ni Jesus. Dahil sabi niya, Jesus never fails. Kahit kailan, hindi nagkamali si Jesus. Alam niya yung future natin. Alam niya yung ginagawa niya para sa atin. Na kung minsan nakikita natin yung mga bagay-bagay, bakit sila ganito? Bakit ako ganito? Bakit sila pinagpapala? Bakit ako hindi? Bakit sila anyaman-yaman? Bakit ako hindi? Tandaan natin, bago pa tayo nilalang, alam na ni Jesus saan tayo patungo. Ang gusto lamang makita ni Jesus sa atin, anak, nagtitiwala ka ba sa akin? Na ano man ang gagawin ko sa iyo, ano man yung nakikita mo ngayon, huwag kang maniniwala doon. Madaya ang puso, madaya ang mata. Maniwala ka sa sinasabi ko. Dahil sabi, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen ba? Patakpakan nga muna natin dito. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:8, sabi ni Pablo, kanya nga, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Nasabi ni Pablo, malakas ang loob namin iiwanan ang katawang ito na aming tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Ibig sabihin, no, sa bawat tapat at totoong mananampalataya ni Kristo Jesus, sabi, ay dapat hindi takot mamatay. Bakit? Dahil meron silang, tiyak na patutunguhan. Meron silang tiyak na pupuntahan na sinasabi doon sa Psalms 90, verse 1 and 2, na sinasabi ron. Sinasabi ni Jesus kay Moses, Lord, Thou hast been our dwelling place in all generations. Sinasabi niya, no? Sa verse 2, sabi niya, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. Sinasabi, no, na meron pala tayong tahanang dako Merong dwelling place sa lahat ng henerasyon. Na sabi? Meron tayong hiding place. Meron tayong kanlungan. Na kung mamatay man ng bawat isa sa atin, sabi? Ito yung pupuntahan mo.
meron kang pupuntahan ditong kanlungan. Dito kita dadalhin. Dito ka mananahan. Yung katawang mong nabubulok na yan, papalitan ko ang katawang hindi nabubulok. Ngayon, ano tinuturo sa atin ni Jesus sa hapon ito? Una, na yung ating katawang panlupa ay pansamantalang tirahan lamang ng espiritu at ng ating kaluluwa. Dahil pag namatay yung tao, yung katawan may iniwan sa lupa, naagnas, nabubulok, inuud. Pero yung katawan, yung espiritu at kaluluwa natin, kung tayo ay nasa na kay Jesus, doon tayo pupunta sa piling ng ating Panginoon Jesus. Kanya nga useless eh. Yung mga nabubuhay ngayon na pinagmamalaki nila, may guwapo akong maganda katawan, sexy ganito, wala. Dahil pagdating ng 3 araw, bulok na yan, inuuod na yan. Okay, kung nakakilala sa Panginoon, praise Jesus, dahil pagdating ng rapture, mabubuo yan. Ang tanong, paano ngayon kung ikaw ay hindi nakakilala sa Panginoon? Hindi mo tinanggap si Jesus sa buhay mo. Sabi, dadaling ka sa impyerno, pagdating sa impyerno, ililipat ka pagdating ng final judgment sa dagat-dagatan. Pangalawa, ano tinuturo sa atin? Ng ating katawang panlupa ay mapapalitan ng katawang panlangit. Yun ang hinihintay natin, yung glorified body. Diba? Yun ang pinakamimikhin natin ng bawat isa sa atin mapalitan, kung kunin man tayo, anong oras man mag-rapture. Mamatay man tayo, wala tayong ikakatakot. Dahil yung katawan natin nabubulok, papalitan ng katawang hindi nabubulok. Sino makakapagsabi sa atin na yung katawan mo ay parang bakal? Nakita nyo ang lindol, nakita nyo mga calamities. Nangyari yan, biglaan yan. Walang nakakatiyak sa atin. Kahit yung mga huling araw. Hindi natin alam. Narito tayo. Malay nyo, tumunog ang trumpeta. Malay nyo, biglang lumindol at namatay tayo. Kung tayo nasa Panginoon, ano ikakatakot natin? Diba? Kahit sabi niya, if I am with Jesus, sana wala akong nakatakutan. Anong tinuturo sa atin? Dapat patuloy tayong nagtitiwala saan? Sa mga unseen promises ng ating Panginoon Jesus. Na sa halip na nagtitiwala tayo dun sa mga bagay na nakikita, sabi, yung mga bagay na nakikita, sabi, pansamantala lamang yun. Pero yung mga bagay na pangako ni Jesus na hindi nakikita, pangwalang hanggan. Kanya sabi sa 2 Corinthians 4:18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Yun ang masarap dun ngayon. Bago tayo magtapos, tanong nga uli natin sa ating mga sarili, handa na ba akong humarap sa iyo, aking Panginoon Jesus? Masasabi kaya natin, na yung sinabi ni Job, na though God will slay me, yet will I trust in Him, but I will maintain my own ways. Bago tayo maghiwa-hiwalay, last verse, tanungan natin ating mga sarili, masasabi ba natin yung nasabi ni Pablo, but for me to live is Christ, and to die is gain. Amen ba? Amen. Palapakan natin si Jesus.